What is up guys? So, turuan ko kayo ngayon kung paano maglagay ng palaman o kaya bushing para dun sa T-post saka butterfly ng TMX pagka nag-convert kay disc brake kasi maluwag siya kaya aalog-alog yung shock. Ito, pakita ko sa inyo. Tinanggal ko yung butterfly ng TMX. Ito yung pang lowered Pag bibili kayo ng ganitong butterfly, bili niyo yung aluminum, wag yung pundido para hindi siya madaling magbasag. Currently kasi ang sukat na ito is wait lang. Ayan, 27 mm. Ito kasi yung shocks ng ginamit natin is ayan, 26 mm. Usually kasi talaga ang sukat ng mga shock extension, mga pa-wave, XRM, kahit nga mga Dio, 26 mm lang talaga. Kaya pag kinabit mo yan dito, maluwag. Hindi mo naman pwede pwersahin to kasi mawawala sa alignment yung mismong shocks mo. Saka malaki possibility na mag-crack yan somewhere. Kaya ito, bumili tayo nitong palaman o kaya bushing sa Shopee galing Indonesia. So in order natin is 26 to 30. Meaning ng 30 is yung outer diameter niya. Labas tayo ng isa. Yung outer diameter niya ito is 30 mm. Then yung inner diameter niya is 26. So yung 26 pasok siya dito. Ayan. Problema mo is yung dito. Kaya ang gagawin natin, papa-machine shop natin to para maging 30 mm. Pati kabila. Para maipasok natin to. So, daling ko muna sa machine shop, then once na matapos, pakita ko sa inyo magiging itsura. Ayan na siya after kung ipa-machine shop. Maluwag na siya ikabit. Then, ito na. Tapos, itong T-post, pinamachine shop ko na rin itong mismo butas niya para at least sentro pa rin. Ayan siya. Bale, tigas ng pila. Ginawang 28 mm yung butas. Tapos itong 26 to 30 na bushing o spacer, pinatabasan ko rin to 28 yung outer diameter. Pero yung inner 26 pa din. Kaya ganyan siya. Ayan. Diba? Malinis siya tignan ngayon. So, kabit ko lang din, pakita ko sa inyo pagka naikabit na. So, ayan na nga, sinisimulan ko na ikabit yung shock. Pati yung kabila, kakabit na rin natin. So, dyan mapapansin nyo, lalagyan ko siya mamaya ng ehe. Kasi dyan mo makikita kung pantay na yung shocks. Kapag ka smooth lang yung labas-pasok ng shocks, ayun o, tinetesting ko. Dyan yung malalaman kung pantay. Kasi kapag hindi pantay yan, malaki tendency na hindi maglaro ng maayos yung front shock mo. Tapos ayan pa nga, bumagsak pa nga yung buong motor. Kasi nga, nakalimutan ko lagyan ng jack stand. Ayan siya. So yan, di ba? Naikabit na. Pantay na rin dyan. So malalaman nyo na pantay na dyan pagka hindi ito yung maluwag pag kinabit. Walang sabit. Diba? Sandalire. Smooth ang pasok. Ayun na, bumagsak pa kanina. Nalimutan ko lagyan ng jack stand. Bumagat tong harap. Yan. So, diretso na siya. Ito, ikakabit ko na yung buong headlight, yung signal light, tapos yung mismong headlight holder. Kinabit ko yung bushing, upper bushing. Tapos hinahanap ko yung kabilang bushing. Akala ko nawawala. Kaya tinespit ko muna habang iniisip ko kung saan ko nalagay. So yun, naalala ko na hindi ko pa nga pala nabubuksan yung isa. Kaya, yan, testing muna. Kaso hindi talaga ubra pag walang bushing. Kaya ayan, pumasok ako sa loob, kinuha ko, ayan diba, pinakita ko. So urig na Honda pala ginamit ko dyan. Upper bushing, tapos yung lower bushing, both pareho na urig Honda.
Kasi magkano lang naman difference ng Oric Honda dun sa mga gawa-gawa lang na bushing eh. Dito ka na sa original, di ba? So ayan, medyo inaangat-angat ko pa ulit. Kasi nga nung pagkatas bumagsak kanina, medyo bumaba yung buong shocks. So ayan, naisipan ko ikabit ko na muna yung gauge. So di ko na na-videoan yung the rest ng installation, pero ayun na siya. Installed na yung front shock, yung rim, caliper. Nag-adjust din ako dito sa likod ng shocks. Nagtabas ako kasi ayaw pumasok. Then, bumili kasi ako ng isang set ulit ng hub and mile dahil hindi ko maisentro-sentro eh. So, ginawa ko muna yung stock na bushing or yung spacer. Yun muna tinabasan ko. Ganito ko lang yung tinabas ko. Parang around 50 mm siguro to. So, nakuha ko na yung tamang haba ng spacer para sumentro siya. Tsaka para mag free wheel. Ayan o. Ganda ng free wheel, di ba? So ngayon, kukuhanin ko to para ipagaya yung haba nun dito. Kaya papadala ko ngayon to sa machine shop para makuha yung tamang lapad nito or haba. So yan, ganun lang siya. Diba? So okay na. Okay na siya. So ang kulang lang dito is tapalodo tsaka brake master. Ayan na.